Talagang nagsasalita na at galit na ho si Defense Secretary Gibo Teodoro tungkol dito sa ginagawa ng China. Pakinggan natin itong report na ito ng UNTV, isa sa mga respetadong news organization dito sa ating bansa, news network sa ating bansa. Talaga naman hong kagalit-galit talaga yung ginawa Ito ho. Hindi dapat nila pakialaman yun. No? Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Ayan, Hindi na nakapagpigil si Defense Secretary Alberto Teodoro Jr. sa mga naging pahayag at naratibo ng China kaugnay ng pinakahuling aksyon nito sa West Philippine Sea. Nitong Martes, matapos ipatawag at kausapin ng Pangulo si Chinese Ambassador Jing Chuan, sinabi ng Chinese official sa isang ambush interview na may construction umano sa BRP Sierra Madre kaya nag-deploy ang Chinese Coast Guard ng mga tauhan upang beripikahin ito. Sagot ni Secretary Teodoro, hindi ito kayang patunayan ng Chinese Ambassador. Nangiinimbento nila yung enkwentro Inisplice nila. Paano pa tayo maniniwala dyan sinasabi niyan? Hindi na ako dapat magpigil Kasi kailangan na meron ng, galit na ang taong bayan. Hindi na natin pwede itong walisin sa ilalim ng silong. No? Lantaran na to Inuunggoy na tayo Walang sinabi ang kalihim sa nilalaman ng provisional agreement sa Ayungin Shoal. Pero mensahe nito sa China, wala silang pakialam sa anumang gagawin ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin So hindi ko kinukumpirma yan. Pero sinasabi ko, wala silang pakialam. Binatikos rin ng kalihim ang Chinese Ambassador dahil ito umano ang unang lumabag sa napagkasunduan na hindi muna isa sa publiko ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Binigyang diindi ng defense chief ang ilang beses na umanong hindi tumupad ang China sa mga naunang pangako nito. Gaya ng dating pahayag ng Beijing noong 1995 na pansamantalang kanlungan lamang ang mischief reef na ngayon ay isa ng militarisadong isla. Anya pa malinaw na bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China ang... Ayan kita nyo. Kakalungkot pero pigil na pigil ang galit. Pero lumalabas na yung galit ni Secretary Teodoro, Department of National Defense. Kasi nga po, dinidiktahan na, pinakikialaman tayo, binabaligtad pa ng China ang totoong nangyayari. Kahit yung makipag-usap kay Pangulong Marcos daw po yung ambassador, paglabas daw ho ng meeting iba yung sinasabi. Ganyan talaga. Ibang klase ho yung China. Talagang bullying matindi. Actually, ito'y problema ng mundo, hindi lang ho ng Pilipinas. Kasi ho, ganyan talaga ang ugali nila at kanilang style. Pero hindi naman bubibigay ang Pilipinas diyan. Maninindigan pa rin. Dahil suportado ng international community ang Pilipinas sa paninindigan sa isyong ito ng West Philippine Sea. At diyan ho sa pinagtatalunan na isyong ito na malawak na karagatang pag-aari ng Pilipinas. Kaya sabi nga ni Secretary Teodoro, hindi natin ibibigay ito. Kahit gusto nila, kahit na anong gawin nila. Ayun ho. So, meron ng talagang style ng China yung ganyan Gagamitin nila yung media sa international para sirain ang Pilipinas. Gagamitin nila sariling nilang media sa China para palabasin tayong mali. Ayun naman China, Chinese community. Kung anong sinabi ng kailang mga leader, yun ang kailang pinapaniwalaan. Wala silang pakalam sa iba. Pero ang mga Pilipino hindi. Ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, ipaglalaban ito at susundan at susuportahan ang prinsipyo ng paniniwala ng administrasyon sa isyong ito. Ito ho ay palala ng palala Natatabunan lang po ng ibang issue natin sa impeachment, laban sa graft and corruption, pero ito yun Actually, dapat ho ito isang national issue na ho talagang hindi dapat kalimutan. Nakakapagtaka lang dahil mayroong ibang mga Pilipino, politiko man o hindi, pangkaraniwan ay parang binabaliwala ito. Mabuti na lang at matatag ang ating gobyerno. Ang ating AFP
ang ating Department of National Defense at Department of Transportation, under nito ang Philippine Coast Guard. Na nakikipagsabayan sa pagpapaliwanag sa media at sa international media kung ano ang totoo. Kaya lang hindi natin masisising mapiko na itong Defense Secretary natin, si Secretary Teodoro, dahil kitang-kita ho niya yung mga pangyayari. Yung mga agreement, pag-uusap, kakasundo, nababaliwala. Nag-usap ngayon, bukas iba na. At yung sabi nga ni Secretary, wala silang pakialam kung anong gawin ng Pilipinas sa ating teritoryo. Wala rin silang pakialam kung anong ginagawa ng Pilipinas doon sa ating barko dyan 1995 pa nakadaong na dyan sa Ayungin Shoal na yan. Okay, ganun pa man, hindi naman ho dinidevelop yung barko. Nandun pa rin yung ating mga sundalo at nagtitiis doon sa barkong yan kung doon sila natutulog 24 hours. Doon sila nakatira. Sinusuplayan lang. Pati ba naman yun, ipakikialaman at pagdudahan nila. So, ang ibig sabihin nito mga kaibigan, nung araw pa, gusto ng Chinese Coast Guard at ng Chinese government maalis yung ating Sierra Madre, yung barkong yan, na nakalubog yan kaya hindi na pwedeng iangat yan. Gusto nilang mawala yun kasi nagiging balakid sa kanila yun, pero hindi naman pwedeng mawala yan dahil yan ang bahagi na nagbibigay ng proteksyon na atin yung lugar na yun. Yan po yun. Pag yun ay inalis doon ng Pilipinas, parang ipinamigay na natin yung ating teritoryo sa China. Yan ang prinsipyo dyan. Kaya kahit anong mangyari, hindi yan tatanggalin. Mananatili yung ating mga sundalong nandoon. Huwag lang sana umabot pa ng mas brutal. Although matindi na ho itong nangyayari. May mga nasasaktan na mga sundalo. Lalo na yung kawawang sundalo Philippine Navy na pumutok yung ulo ng hatawin ng paluin. Iba, kakaiba ito. Kaya sana naman ang mga Pilipino yung magkasundo. Sana naman ang mga Pilipino yung makiisa na inyong ipaglaban, suportahan ang ating gobyerno dahil ang paglalaban ng gobyerno ay para sa lahat, hindi para sa iisang sektor lang. Dahil pag nakuha ng China ang West Philippine Sea, tulad ng aking mga nataging topic na sa mga nakaraan, hindi lang yan ang kukunin nila. Marami pang lugar na karagatan natin. Baka umabot pa ng Mindanao yan. Ganon sila. Kaya pati nga ho sa ating darating na eleksyon sa 2028, mahalaga rin ho yung nagiging pangunahing issue. Hindi pwedeng maging Pangulo ang pro-China. Hindi dapat ang magiging Pangulo natin ay hindi lalaban at maninindigan sa mga teritoryo ng Pilipinas. At yun ho ang delikado. Baka mawala ang pinaghirapan, baka mawala ang ating pinaglalaban ng araw pa. Di ba? Kung ang magiging Pangulo at mga opisalis ng ating pamahalaan sa 2028 ay hindi maninindigan. At kung papayag pa sa kagustuhan ng China, delikado po yan.